Ikasampung kabanata, ang unang pag-uwi ni Rizal sa Pilipinas. Mga dahilan ng kanyang pag-uwi. Una, operahan ang mga mata ng kanyang ina. Ikalawa, mapagsilbihan ang mga kababayang inapi ng mga Espanyol. Ikatlo, alamin kung paano naapektuhan ng Noli ang mga Pilipino at Espanyol sa Pilipinas. Ikaapat, magtanong-tanong kung bakit walang nabalitaan patungkol kay Leonor Rivera. Manila na hindi nagbago. Lumang simbahan at gusali, lubak na kalsada, bangka sa Ilog Pasig, at pader na nakapalibot sa lungsod. Nagbukas naman ng klinika si Rizal sa Calamba. Ang unang pasyente niya is ang kanyang ina. At kumalat sa Calamba ang balita na may doktor na mula sa Alemanya. Ang tawag kay Rizal doon ay Dr. Oliman. At walang bayad ang mga mahihirap na magpagamot sa kanya. At nagpatayo si Rizal ng gym para sa mga kabataan upang makaiwas sa sabong at sugal. Nagtuturo siya ng mga natutunan niya sa Europa, ang gymnastic, pag-iiskrima at pamamaril. Mga gawain ni Rizal sa Calamba. Una, pagpraktis ng medisina, paghibaghagi sa mga gawaing sipiko, pag-asikaso ng himnasyo, pagpipinta ng mga magagandang tanawin at pagsalin sa Tagalog na tula ng alimang si Von Wildernat. Mga hiswitang hininga ni Rizal ng Noli, ngunit tumanggi. Ito ay sina Padre Francisco de Paula Sanchez, Padre Jose Bic at Padre Federico Faura. At ang mga tulmuligsa naman sa Noli ay sina General Jose de Salamanca, General Luis M. de Pando, Senyor Fernando Bida at Vicente Borantes na sinira ng Noli sa artikulong inilathala sa La Hispana Moderna. Ito naman ay ang mga tagapagtanggol ng Noli. Ito ay sina Marcelo H. del Pilar, Dr. Antonio Regidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Padre Francisco de Paula Sanchez, Don Sigimundo Moret at Dr. Miguel Moraita na nagustuhan ang nobela. Puminsala sa kasiyahan ni Rizal sa Calamba kasama si Ten Andrade. Una ay ang pagkamatay ng kanyang ate na si Olympia. Ikalawa ay ang kwento ng kaaway tulad ng espiya ng Alemanya na alagad ni Bismarck na isang protestante, isang mason, mangkukulam at isang kaluluwang wala ng pag-asang maligtas.